Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Tuesday, January 16, 2024 at laglag yung market natin. So nalaglag yung market natin, mukhang nahirapan talaga dito sa 6,700. Hindi tayo makalampas, no? At nag-pullback ulit tayo ng negative 0.65. So balik tayo 6,637 pero meron pa rin tayo net foreign buy na 461.86 million. So malakas pa rin yung buying ng foreigners. Kaya lang yung ibang mga blue chips natin, pansin nyo, medyo hirap-hirap na gumalaw or umakyat sa for today's trading natin. Ayan. So karamihan sa kanila nag-drop during today's trading. Tapos yung mga trending stocks natin, wala sa blue chips. Mukhang nag-spill over na dito sa mga ibang stocks natin. So ABS-CBN, panalo. So dire-diretso yung niya, no? Yung kanyang pinaka-price action. So another green day para sa kanya. Meron siyang up move na 6.62%. So malakas yung sipa nitong si ABS-CBN natin. Ang speculation sa kanya is franchise renewal. So yun po yung mga nababasa natin kay Investa. Pero wala pa naman siyang disclosure kung mag-apply siya ulit for 2024. Pero yun yung nagpapagalaw ng ating price action sa kanya. Okay? So congrats dun sa mga meron sa kanya. Malakas pa to sa sa PSE market natin kasi naka-recover na siya ng halos 50%. Kapon, di ba, sukat natin is more than 40% naman siya. Okay? SGP, so another green day para sa kanya, malakas din 4.99%. So bumalik na siya, pabalik na siya dun sa peak niya last time. Meron siyang negative 3.54 million na net foreign sell dito sa market natin. Tapos blue chips, laglagan nga siya si Converge, nag-drop ng negative 2.31% pero meron siya maliit na net foreign buy, 1.52 million. Si Globe pala, ito, makiat ulit yata. Ayan, makiat siya ulit, 0.89%. Meron siya maliit na net foreign buy, 544K naman. Okay? So si dito natin, ayan, nag-drop ulit. Negative 3.11%. And then meron siyang 1.05 million net foreign buy sa market natin. Okay? Tapos sinama natin si Surepass, si X, kasi medyo malakas yung sipa niya. Ano kayong balita dito? Yung mga news lang na nabasa ko sa kanya, yung parang disclosure niya nung nakaraan, parang AI din yung sinasabi niya eh. So tignan natin, malay mo yan na yung catalyst niya ni X. Pero syempre earning wise, sabi nga nila is mahina pa rin naman din si X natin. Pero ang lakas ng sipa niya, di ba, nag 30% nung isang araw. Tapos ngayon is another 10.91%. Okay? So very good para kay Surepass traders natin. Okay, so yun po yung galawan. Tapos disclaimer guys, as usual, yung mga bago po dito sa channel natin, please read po yung ating disclaimer. Sabi natin, yung ating review is for education purposes lang. So wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron pong risk na involved sa market. Due diligence na lang po kung ano stocks yung gusto mong bilhin. And then follow mo lang ako guys dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang para updated ka dito sa reviews or kung gusto mo join ka sa trading group natin. Sa mga nakasubscribe, maraming salamat po sa mga nanonood pa rin sa atin. Trending stocks review, company reviews, mga profit or loss, sample trades, basic indicators, technical analysis, risk management, plus yung ating PSC market studies naman. Okay? And then follow mo lang din ako dito sa ating, hindi ko nabuksan yung Palaboy crypto natin. Saglit. Buksan natin siya. Follow mo lang ako dito guys para sa mga play to earn games natin. Wala pa naman tayong bago dito kasi si Bitcoin nagpo-pullback na naman. Okay, so double check mo na lang po. Sa social media, dito sa ating Facebook account na Palabi Trader, follow mo na lang po yan or dito sa ating Facebook page para updated ka po pag meron tayong post. Bodega Peak para sa mga articles natin dito sa local market, sa US, at saka dito sa cryptos, money earners, sharing ng mga earnings natin. Ayan, sa passive income natin. Medyo mahina yung Sunday, Monday, Sunday, okay yung websites natin pagdating ng Tuesday, down naman siya. Ayan, pero meron pa rin. So, yun yung kagandahan ng mga passive na source ng income natin. Okay? So, tingin tayo dito sa ating summary ng index. Konti lang na post ko kanina. So, meron tayong, ayun net foreign buy pa rin So, kanino stocks kaya yun? 461.86 million net foreign buy po yung market natin. Meron tayong traded value na nasa 5.98 billion. Ayan, mapula.
mapulang kandila yung mga galaw natin, lahat pala mapula. So pinaka tinamaan dito sa mining natin 1.45%, and then si industrial natin negative 0.94%. Ano yung stock kaya yan? Hindi ko na-monitor kanina eh. ASEN issued a corporate guarantee in support of loans amounting to 320 million US dollar, laki no, to its subsidiary ACE and Cayman. Converge to spend, ayan, good news, pero nag-drop, to spend 5 billion for the delivery of data centers in the next 3 years. Metrobank bags back-to-back local and international awards. ASN commits to repay 320 million loans for subsidiary ACE. Ito, nabasa natin yan. Tapos, data centers ni Converge. Ito yung mga binili. Okay, so nandito marahil yung mga net foreign buy. BDO, BPI, AP, FGen, ANI, CNPF, Green, ABA, AC, AREITS, Globtel, Converge, at saka si Dito. Balay, 0%. Report, Balay ni Prutas reported that it had dispersed some 51 million out of its IPO to fund its business expansion in the last quarter of 2023. Okay, so nag-invest. CLI, Landmaster opens its third operation hotel, Live Cebu. Converge, gaming revenues plus 33%. Sino ba itong mga to? Sina LC? Rather, sina Bloom, yung mga ating mga gaming stocks. Ayan. Tapos, medyo pangit yata yung opening ng US market. GCash, so yan po yung catalyst natin kay Globe. Si Dito confirms tempered FY24 CAPEX. AC looking to sell LRT1 stake. Okay, so nagda-divest. Tapos yung mga galawan ng ating mga stocks, ayan. So wala akong masyadong na-post yata ngayong araw na to. Kukunti lang yung mga na-post natin na info. Pero wala naman masyadong negative. Kaya lang yung market natin medyo nahirapan talaga doon sa 6,700. So siguro bubuelo muna siya bago mag-breakout doon sa area na yun. O pullback muna, higher low, and then saka natin basagin yung 6,700. Okay? So guys, yung ating Patreon channel, as usual po, yung mga gusto po ng trading community, gusto ng mga stock picks natin, kung ano yung ginagawa natin sa trading group. So, pwede ka pong sumali dito. Open po anytime yung ating Patreon channel naman. Okay? So, to Trade Asia Prime tayo. Refresh natin. Okay, so medyo mahina yung market natin. Opening pa lang is nahirapan na siya. Nagberde naman siya pero after a few minutes, nag-drop yung market natin. Second half, bumawi siya pero pre-close, ayan na naman si Magic Closing natin. May mga buhos-buhos siya. Pero net foreign buy, 461.87 million net foreign buy. Ang daming nalaglag na blue chips. Ayan. So bumabagsak din yung mga umakit na blue chips natin. ASEN minus 2.96, Converge minus 2.31, si Blue minus 2, Ali minus 2%. So medyo broken yata yung trend ni Ayala lang natin. Yung winners natin for today, konti lang. GGS 2.2%, San Miguel 1.6, Wilcon 1.35, at saka si Globe 0.89. Sino sa mining yung CSCC ba yun? Hindi ko nakita CSCC dito o CDMC. Ayan, wala yata dito. So anyway, sila yung malakas yung yung drop. So baka yung ibang mining na stocks natin. 57% foreign participation and then 43% local participation. So negative 0.65%. And then meron tayong traded value na 4.91 billion. Okay? So ito po yung mga winners natin. So parang nagsishift na yata tayo kasi nahirapan yung yung mga blue chips natin. Okay, so hopefully yung mga small caps naman natin ngayon. Si X Tugs na una, 12.33%. Si X ang lakas, naka 40% na to in 2 days. 10.91% ngayon. DMW 6.72, si ABS-CBN nga parang siya yung winner ng 2024. SGP nag-bounce na nga 4.99. Sino pa? BHI, MRC more than 3%. Double Dragon 2.37, GGS, Megawide 1.87. Ayan. So yung mga stocks na hindi natin nare-review last time, pumipitik na po yung kanilang galawan naman. Okay? So ngayon dito sa sellers, sino ba tinamaan dito? IMI. Grabe si IMI, no? 5 pesos yata yung average niya last year. Nag-2 pesos na lang. Lugi kasi yung earnings.
Sino pa? Si Mark, minus 5%. Yung iba kasi mga penny stocks eh. Hindi natin masyado nare-review. PNX4, di ba? Hindi natin nakikita yan. LC, minus 3.8. Si dito, 3.11 is PNC. Nag-pullback din, negative 3.1%. Okay? So medyo matamlay yung, yung market natin. Pag-usapan natin is puro mga winners naman yung pag-uusapan natin, kaya lang mga isolated na stocks po natin. Okay? So tignan natin yung galaw ng ating chart. So medyo hirap tayo dito sa 6-7. Konti na nga lang eh, konti tulak na lang, 6-7 na siya. Pero ayaw niya. Medyo nahirapan siya. So ngayon magre-retest ulit tayo dito sa MA9. So nakailang ulit na tayo. First, second try. So kung meron siyang pullback, another try. So kapag hindi siguro naka-breakout sa third try, medyo weak na siya, no? So baka mag-pullback tayo na medyo mas malakas during that time. So hopefully matuloy mag-recover yung market natin kasi mataas pa rin naman yung yung RSI level natin is above pa rin naman 50, di ba? RSI 60 tayo ngayon, so medyo malakas pa rin yan. So anytime pwede pa rin naman mag-push back yung ating market. So pullback nga lang. Double top yata to hindi naman eksaktong double top na. Pero mahina kasi nagkaroon siya ng bearish engulfing candle. So anyway, overall picture is syempre bullish pa rin naman tayo dito sa market. Kasi uptrend pa rin naman po yung galawan ng ating buong index. Ayan. So tingin tayo dito sa US market. Kagabi medyo wala sila, di ba? So holiday siguro nila. So mapula dito sa malakas yata drop dito mukhang mapupullback yung big caps na stocks natin. Hopefully pumunta na sila sa mga small caps para mag-rotate yung yung capital. So Nasdaq futures negative 0.74%. Mukhang malakas yung drop. Dow futures minus 0.49 and then S&P is negative 0.57%. Okay, so mapula. European markets, mapula din siya. Ayan, so negative 0.5. And then, majority dito sa chart. So, dito pa lang sa chart, kita mo na mahina yung market natin. Merong berde pero hindi ganun kataas. Lalakas ng drop pala dito. Hang Seng, minus 2%. Sino pa? Si Korean, minus 1.12. And then si Taiwan is negative 1.14%. So, medyo malakas po yung yung drop dito sa Asian markets natin. Mahina yung global markets natin for today. Crypto, ayan, Cryptonautics. Okay, napako tayo dito sa pullback. Pullback muna si Bitcoin, di ba? So nagko-conso dito sa 42K. Tapos si Ethereum is 2,500. BNB, ito malakas 318 pa rin siya. So 1.57% up for today. Global picture, drop yung ibang ibang mga cryptos natin. Okay. So medyo mahina yung ibang cryptos. Pero anyway, malakas pa rin. Overall picture, malakas siya. So parang sa PSE, di ba, na-pullback from more than 46K itong si Bitcoin natin. Okay? So anyway, nasa taas pa rin naman siya, di ba? As compared no mga 26K level pa lang yung pinag-uusapan natin sa kanya. Okay? So punta tayo dito sa individual na stocks natin. Congrats sa may ABS-CBN. Lakas na pala ng hindi nilaw na ito. Ayan So sabi natin overbought na pero pataas pa rin siya. RSI 81, lalaki ng volume So nandito yung mga traders natin kay ABS-CBN. So yun nga po yung sabi natin kanina is speculations lang naman pero yun nga pinag-usapan sa kanya is yung ating franchise renewal. Ayan. So yun po yung matunog na balita sa kanya. So breakout after breakout. Wala siya masyado resistance dito sa area na to. No? So dito na lang natin ilagay yung support. 5.3. And then papunta tayo dito sa major resistance natin dito sa 6.1. So medyo obvious na yung galaw niya. So marami na nagtitrade kay ABS. Kung meron. Kung matuloy siguro yung balita na yun, baka lalo pang pumitik yung price action niya. So yun nga lang. Careful na lang kasi overbought na nga po yung ating stocks. So very bullish na lahat ng indicator. RSI upward and then yung MACD formation natin is pataas naman siya. So simula sa bottom niya, ang tagal din niya, no? September pa last year. Gumalaw siya dito October, sabihin natin. So October until January, natulog si ABS-CBN and then ngayon is nag-up siya ng 56%. So di ba, laki. Grabe yung tinaas niya. Hindi natin pinansin to last time sa mga trending stocks review natin kasi nag-conso siya dito. Pero tignan mo nga naman, tinuloy niya yung kanyang price action naman. So sino yung jockey natin dito kay ABS?
Sino ba nagpapa-up ng kanyang move? So nag-up po siya na 6.62% for today. So wala tayong foreigners yan. Call, si Call. Call FMS ang buyer, then Upcapsec, DA Market yung ating pinaka-main seller naman. Ayan. So parang tutuloy pa si ABS-CBN. Ayan. So watch out na lang po kasi overbought yung ating RSI naman sa kanya. Next, SGP. So pabalik na siya. So magre-retest na rin dito sa taas. So wala sa blue chips yung galawan na yata. Nandito na sa mga small caps natin. So pabalik siya dito. Magta-try siya ulit dito sa 8 pesos po natin. Hopefully kayanin niya yan. So lakas din ng niya, sipa niya. Simula dito sa reversal is more than 10% na siya. So for today, nag-up po siya ng, tingnan natin yung kanyang price action. Mainit pa rin to sa mga social media. So 4.99% up si SCP. Negative 3.5 million at foreign sell pa rin, no? Call David Go ang buyer, and then Maybank, China Bank yung ating pinaka main seller naman sa kanya. Support wise, MA100. Ito yung breakout niya na support. Ayan. So laki ng range ni SCP natin. So okay pa lahat ng indicators natin, malakas pa siya, oh. RSI nasa 60 plus. And then MACD is very bullish naman yung direction po na pinapakita nitong si SCP natin. Okay? Congrats sa mga meron. And then next si Converge. Okay. Converge, pullback tayo. So nauntog din siya. So parehas yung glow niya sa PSC market. Ayan. So slightly below ng MA9. So magre-retest tayo diyan. Ang gusto natin mangyari bukas, drop and then Dow G. Kung babalik yung sentiment market, pero parang mapula doon sa sa US market, baka mag-consume muna tayo. So anyway, nahirapan din siya. So parang PSC din lang yung galaw niya dito sa 9.7. Okay? So currently eksakto sa support, pero kung ayaw niya dito tayo sa 9 pesos mag-abang kay Converge. Tingnan natin bukas kung meron siyang technical bounce. Ayan, so medyo bullish pa rin naman yung lahat ng indicators na sa kanya. Malakas nga lang yung drop nitong si Converge for today. So nag-drop siya ng malit lang. Negative 2.31%, 1.5 million. Net foreign buy, ayan, si JP Morgan, nilalaro si Converge. JP Morgan call ang buyer, PEP, SB Equities yung ating pinaka-main seller naman. Okay? Next, Globe. Ano nangyari dito kay Globe natin? Up siya ulit. Ba, malakas. So mukhang magandang catalyst talaga yung ating GCash. So papunta na tayo dito, taas ulit natin. O ito ba yung usapan natin kapon? 1,838 tapos nagretest pa siya dito sa MA100. So ngayon, yung trading range natin sa kanya nandito sa box natin na to. Kasi ito yung may resistance last time. Malakas siya kasi binasag niya. So bumasag siya dito sa trading range na to and then nag-stay pa siya, umakyat pa siya for today's trading natin. Okay? So nag-up siya ng 0.89%, 500K net foreign buy. Regis Macquarie ang ating buyer. Regis is SB Equities yung ating pinaka-main seller. And then si Dito, pullback muna si Dito. Kulang sa catalyst si Dito natin. So pullback, kinain din niya yung So close the gap na nga pala siya. So ang gusto natin kahapon, sabi natin isang araw, na-review natin, close the gap and then bounce. Pero ang nangyari sa kanya, so talagang watch out tayo pag pag yung nakita natin na inverted Dow G sa mga stocks natin, meron siyang inverted Dow G. After noon, 2 araw na namula din yung kanyang galawan naman. So higher low pa rin naman si dito natin, ito yung trend natin sa kanya. So nandiyan pa rin naman sa higher low. Kaya lang kasi pag nagpipick siya, ang bilis ng profit taking niya. Okay? So anyway, medyo bearish tayo ngayon kasi 3 araw na bearish na po yung candle formation. Nasa trend pa naman yung RSI. Hopefully, hindi siya bumaba na RSI 50. And then, okay din yung ating MACD formation naman sa kanya. So, based sa price action, negative 3.11%. Malakas din yung drop. Positive 1.05 million at foreign buy. Call Noblia ang ating buyer. And then, Abacus Mercantile yung ating pinaka-main seller. And then, lastly, si X. So nabanggit niya sa isang disclosure niya last time nung hindi pa natin pinapansin si X na magbe-venture siya into AI. Ayun. So nung kasagsagan din ng Bitcoin,
parang gusto niya din mag-Bitcoin, di ba? So anyway, fundamental wise, syempre alam naman natin lahat, medyo mahina si X. Pero yung volume niya kasi ngayon, tingnan natin yung price action niya. 10.91%. Okay. So up siya. Wala siyang foreigner. No? So tay-tay lang. Call Westlink ang buyer, Evergreen, Abacus. Dito rin si Abacus. Yung ating pinaka-main seller. So lagyan mo natin ng technical bago natin kwentuhan si X. So laki ng ginalaw niya from the past 2 days. Sukatin natin. Actually, halos mag-breakout na siya, no? Halos mag-breakout na siya. So, targetin niya kaya to 0.3464. So, based dito sa galaw niya, laki na, 40%, no? Mantakin mo. Ayan, swerte ng mga pumondo dito kasi nabuhay siya. Nagkaroon pa nga siya dito, meron na siyang binobomba na siya dito pa konti-konti. Pero nag-drop siya. So, laki ng drop niya, 16%. And then, suddenly, biglang pinitik yung price action natin sa kanya. Okay? So, anyway, overbought ng konti si X. Medyo volatile lang po ito kasi isang araw 30%, di ba? 10% yung kanyang galawan. So, tadyain mo na lang po kung papasukin mo itong si Shorepass. Reminder lang. So, medyo overbought na siya and then bullish lahat na indicators. Volume, RSI, MACD, price action, very bullish si Shorepass natin. Pero mostly, siyempre, speculations lang tayo, di ba? Ano ba nangyari dun sa AI na yun? Basta alam ko nag-venture lang siya. Gusto yung mag-venture into AI, sabi niya. So, yun lang naman yung mga balita na nakita natin sa kanya. Okay? So, balik tayo dito sa PSE market. So, medyo nagpo-pullback tayo. So, hopefully, nakikita natin na galaw ni X, galaw ni ABS. So, meron tayong shift from big caps to small caps na stocks. Kasi nahihirapan siyang bumalik dito sa overbought condition. Ang iniisip ko naman, mag-breakout tayo dito sa 6-7, overbought din saka pala magpo-pullback si PSE natin. So tingnan natin for the comfy days kung anong gustong gawin ni PSE. So as usual, bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabra Trader na YouTube channel. Join ka sa group guys ha. Crypto ko to, follow mo na lang po yung ating Facebook account, Facebook page, Bodega Peak Money Earners, ayan, Twitter, and then yung Patreon. Sa mga gusto po ng guide, sali lang po kayo dito sa Patreon channel naman natin. Okay? So yun lang, maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.